Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging may init nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulantang nga itong siguting ng norte na ito sa matinding pasabog nga ni Kamentong. Dito nga natin makikita na talagang isiniwalat na nga ang kabulukan na nangyayari sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay nagulantang ang lahat dahil hindi nila lubos akalain na ganito pala kasakim sikuting ng norte at ang kanyang mga kaalyado. Dito nga natin mapapatunayan na kaya pala gusto nilang pabagsakin si former President Rodrigo Duterte ay talagang ito pala ang maiitim na kanilang mga balak. Ngayon nga ay ibinuking nga ito ni Kamentong at talagang isiniwalat nga sa publiko na kahit pinagbabantaan na ang kanilang mga buhay at sinusuhulan para lamang tumigil sa pagsisiwalat sa kanilang mga kabalbalan ay hindi pa rin sila tumitigil. Sa kabilang banda ay talagang tuluyan ng mapaparusahan itong si Liza Tanas na ito dahil sa kanyang mga kabalbalan at katiwalian na ginagawa sa ibang bansa. Ngayon nga ay dito natin mapapatunayan na hindi na rin papalagpasin itong si Liza Tanas sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan sa ibang bansa, lalong-lalo na at pulburo nito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. BP Sara muna tayo mga kaibigan, no? Update muna tayo sa ating mahal na Vice President Sara Duterte, guys. Binutata niya po itong si Attorney Conti. Nako, ito naman si Attorney Conti, oh. So, mga kaibigan, alam naman natin guys ang nangyari, 'di ba, sa drug war. Alam na po ng lahat 'yan. Pero may sinasabi po si BP Sara dito, guys, kasi in-interview siya. Ang sinabi po ni BP Sara, mga kaibigan, ipakita nyo ang proof na 30K po ang namatay sa drug war ni Pangulong Duterte. Ipakita nyo ang ebidensya. Magpakita kayo ng mga body counts. Diba? Ipakita nyo sa amin. Maglabas kayo ng talaga, yung totoong mga ng mga testigo para, kumbaga, parang alam nating lahat na meron talagang 30K. Kasi ayon po sa PNP, 6K lang eh. Pero pag tinanong mo ang human rights, ang Commission on Human Rights, 30K. Ang problema, mga kaibigan, itong si Attorney Conti, guys, Itong si Attorney Conti, ito po ang kanyang sagot, mga kaibigan, no? Tingnan nga natin. Ayan, no? Kasi tinawag siya na BOBO. BOBO ang mga abogado, sabi ni BP Sara. Ito po, mga kaibigan, no? Ito po yung niya eh. Pose. Asan na ba yun? Wait lang, pakita lang po natin dito, guys. Parang ang layo Ito kasing si mga kaibigan, kung babasahin po natin, guys, ang nakalagay dito. Ang sabi niya, mga kaibigan, inalmahan ni International Criminal Court Assistant Legal to Counsel Attorney Cristina Conti ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na BOBO raw ang abogado ng mga namatay sa war on drugs, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post noong Sabado, sinabi ni Conti na bagamat marami umano ang pwedeng makumbinsi ni BP Sara sa kanyang pahayag, hindi raw kasama rito ang korte. Wow, may ganun pa. So BP Sara Duterte's opinion that case against her father Rodrigo Duterte will fail on the failure to produce the names of 30K dead is interesting. So, ang sabi niya, guys, you have to prove, ang sabi po ni BP Sara, mga kaibigan, na you have to prove na there were 30 victims, 30,000 victims. So, how can you prove systematic killings of 30K victims if you do not have the names of 30K victims? Okay, ulitin ko ang sabi po ni BP Sara, mga kaibigan, paano kung tatagaluhin po natin, kumbaga, how can you prove systematic killings of 30K? Sabi niya ganun. Paano mo i-prove ang 30K na victims
kung walang mga 30K na mga pangalan. So saan nyo kinuha yung 30K? Kasi nga, walang pangalan eh. Kaya ang sinabi ni VP Sara guys, BO yung abogado nyo. Parang ganun. Di ba? Parang ganun yung sinabi niya. So nilinaw naman ni Conti na kanyang post kung paano pinagbabatayan ng ICC ang kaso sa isang individual na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Bagamat nauna ring iginiit ng ICC na pawang nasa 43 katao lamang ang nasawi. Kasi ang sinabi ng ICC guys, 43 katao lang daw ang nakalagay doon. Biruin nyo, 30K tapos pagdating sa ICC, 43 lang. Kaya po sinabi ni VP Sara guys, at hindi natin pwedeng sisihin, hindi po natin masisisi si VP Sara kasi nga, ang 30K, asan nga? Ipakita nyo nga sa amin. Ipakita nyo yung proof na meron talagang nasawi na 30K, di ba? Ito po, saan ba yun? Dito yan eh. Wait lang ha, ipakita ko sa inyo guys ha. Yung post po kanina. Kanina lang po ito mga kaibigan, no? Para mabigyan kayo ng update. Ayan o, ayan o. Ayan po mga kaibigan, no? Ang sinabi ni VP Sara dito, you have to prove that there were 30K victims. So how can you prove systematic killings of 30K victims if you don't have the names of 30K victims? So where is the system there of killing thousands? Sorry, sabi niya, sorry. BO yung abogado nila. Oh. Tapos sumagot naman itong si Attorney Conti. Sabi niya, kung ganon, edi inanyayahan ko si VP Sara sa dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihan niya ang ganyang argumento. Tignan natin if papakinggan siya. Oh, may ganun pa siya, no? So mga kaibigan, ito pong si Attorney Conti guys, kinumpare po niya mga kaibigan itong mga biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte guys sa nangyari ng World War II. Okay? Di ba? Naalaala nyo, World War II mga kaibigan, panahon ni Hitler? Oh, anong ginawa? Anong ginawa sa panahon ni Hitler? Di ba? The Holocaust, di ba? Alam nyo yun, di ba? Million po ng mga Jews ang nasawi ang buhay dahil po sa tinatawag nilang paglilinis ng mga Jews. Kumbaga, umabot sa mga 6 million po ang, hindi lang 6 million, no, mas more than 6 million pa ang ginawa ni Hitler, di ba, sa mga Hudyo. Meron pong concentration camps. At kitang-kita po ng mga Allied forces, mga kaibigan, nung sumurrender na po ang Germany, no? Nung sumurrender na po si Hitler, sumambulat sa mga Allied forces ang nakita nila sa mga concentration camps na mga ala zombie, mga zombing mga tao po. Balat buto na lang, no? Grabe guys, ang papayat ng mga tao. Pero nakita nila guys, naka-file po ang mga katawan ng tao. Grabe, sobrang dami po guys, mga kaibigan. Mga walang buhay na, no? Ng mga naka-file na mga katawan ng mga biktima po ng Holocaust. Yun ang totoong body counts. Meron talaga silang nakita. At hindi po yun pwedeng i-deny kasi may mga Allied forces ang nakadiskubre. Sobrang dami po talaga mga kaibigan. Yun ang crime. Yun ang krimen. Kasi may nakita sila. Kaya hindi mo pwedeng, no? Pasintabi na po kay Attorney Conti, ha? Alam ko, attorney ka. Alam ko, abogado ka ako. Hindi mo ako abogado. Pero hindi mo pwedeng i-compare ang World War II sa drug war ni Pangulong Duterte. Diba? Kasi ang drug war, guys, kung talagang meron talagang nabiktima si Pangulong Duterte na mga, sabihin na lang natin, mga collateral damage at umabot ng 30K, bakit wala tayong nakita? Baka naman siguro yung iba dyan during the pandemic. Diba? Huwag nyo na maisama yung pandemic. Diba? Kaya hindi mo pwede i-compare yung World War II kasi ang World War II, mga kaibigan, meron po siyang actual na body counts. Ibig sabihin ng actual, kita talaga ng mga Allied forces ang mga biktima na
nakahandusay lang sa sa mga kung saan-saan. Yung iba talagang naka-file pa. Sobrang dami pong biktima, mga kaibigan. Yun talaga ang totoong krimen. Pero kay Pangulong Duterte, kaya nga sabi ni Bibi Sara, ipakita nyo. Mayroon ba kayong mga pangalan sa 30K? Di ba? Ang point lang naman dito, guys, huwag niyang i-compare ang World War II sa drug war. Iba po yun. Ibang-iba yung story dun kasi dito. Di ba? So sana po, sana naman, guys, ayusin naman nila yung mga balita nila, di ba? Ayusin naman nila yung mga statement nila. Kasi pag kami po ang nagsabi, pag DDS po ang nagbigay ng mga statement, guys, sasabihin nila fake news. Katulad ng ginawa nila sa Qatar, mga kaibigan. Ito po, speaking of misleading, speaking of fake news, anong ginawa nila sa Qatar na mga 17 na mga OFWs, mga kaibigan? Ibinalita po nila ito, guys, sa mainstream media. At ang sinabi nila, 17 daw na mga OFWs nahuli dahil daw sa pag-illegal na demonstration or nag-rally-rally kasi nga birthday ni Tatay Digong. Sumali daw sa rally, mga kaibigan. Biruin nyo, guys, sumali sa rally, hinuli daw sa Qatar. I mean, totoo yun. Totoong talagang mahigpit ang Qatar. Malamang sa malamang may mahuhuli talaga pag nag-demonstrate sila. Kaso lang mali, guys, ang balita. Ayon po ito sa source, hindi po galing sa akin to. Ayon po sa source, mga kaibigan. Okay? Ito po, ipakita ko lang sa inyo. Para maintindihan nyo, guys. Ayan, Galing po ito kay Marie Del Padalgad. Ito po yung Facebook page niya. Ang sinabi niya dito, guys, grabe itong mga nagbabalita pagka-desperado. Yung mga nakakulong na Pinoy dito sa Doha, para sa kaalaman nyo, isa doon ay player ng basketball at member siya ng MFID or organization. Ang pinapakalat na video noong March 13, ang pinapakalat na video noong March 13 pa yan, ganap hindi March 28. Kasi may pinapakalat na video, guys, nung March 13. So March 13 pa pala yun, hindi pala siya March 28 kasi ang nangyaring birthday, di ba? Ang nangyaring parang demonstration is March 28. Ang pagkakamali niya ay mahilig siya mag-live at mag-post ng ganap like noong March 13. Pero tinawagan siya ng authority ng Qatar para papuntahin sa presinto at hindi na pinalabas yung totoo. Yung mga nakakulong noong 27, hinuli walang rally na naganap, kundi night swimming lang. Ayun ulitin ko Ang hinuli daw noong 27, hindi daw rally yun. Nahuli sila sa night swimming. Kung baka nagsiswimming sila. Pero dahil nakadamit sila ng Duterte t-shirt, ito ulitin natin nakadamit sila ng Duterte t-shirt, kasi nag-night swimming sila, di ba? Pero nakadamit sila ng Duterte t-shirt. At sa mga nagsabing hihingi ng mga nahuli, hihingi ang mga nahuli ng DDS ng tulong. Kumbaga sinabi nila, guys, ang mga DDS daw hihingi daw ng tulong sa Pangulong Marcos. Napaka-assuming nyo naman. Bakit si Marcos ba ang king ng Qatar? Una, bago ginawa ng DDS ang lahat, ready na sa maaring mangyari. As supporters ni Duterte, hininga ng Duterte, hihingi ng tulong kay Marcos? Question mark. Di ganoon kaduwag ang DDS. Basta walang ginagawang masama, kundi naglalabas lang ng katotohanan. At bilang suporta sa ipinagkalulong ni Marcos sa Banyaga, ang pinakamamahal naming Tatay Digong, makulong man ang sino ng DDS, walang pinagsisisihan. Basta di kami magnanakaw. Okay. Ang ibig sabihin nito, guys, yung mga nahuli daw, ay hindi naman daw yun tungkol sa rally. Yun. Hindi pala tungkol sa rally. Nag-night swimming lang daw, mga kaibigan. Kaso lang, ang sabi nga nila, nakasuot daw sila ng Duterte na t-shirts. Siyempre, nakasuot ng Duterte t-shirts, akala nila, kasama sila doon sa
selebrasyon ng birthday ni Tatay Digong. Yun po yung kwento, guys. So, ayon po dito, ipakita natin. Ayan, oh. Walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming. Picnic at family gathering lang ang ginawa. Kaya nga, maraming mga bata rin na nakasama ng mga magulang. Sinong magulang ba ang isasama ang mga anak nila kung alam nilang may rally na pupuntahan nila? Tama din naman. Di ba? Tama din naman, mga kaibigan. Sino nga naman ang magdadala ng mga anak pag rally ang pupuntahan? Di ba? Siyempre, hindi mo dadalhin yung mga anak mo. Alam mo kasi na bawal yun eh. Pero bakit mo dadalhin yung mga anak mo? Ibig sabihin, picnic lang po talaga ang ginawa nila, guys. Nagpipiknik lang po sila, hindi talaga rally. Okay? So ito po, basahin natin. Yung mga kumakalat na mga photos about Bring Him Back or FPRD, all photos po iyon ng mga nakunan 2 weeks before itong nasabing paghuhuli and not during the said night. And lastly, hindi totoong humihingi ng tulong kay BBM itong mga nadampot. Kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak ng mga cellphone. No chance for outside communication. Okay? So klaro na po ha. Klaro po mga kaibigan. Once again, galing po ito sa source. Okay? Hindi po ito galing sa amin. Galing po ito sa source mga kaibigan. Nagpapaliwanag lang po sila kasi sila mismo ang andun eh. Pinapaliwanag din lang guys na hindi po sila nahuli dahil doon sa rally. Nahuli po sila dahil nagda-night swimming daw. Okay? Klaro yan ha? Oh. Ito po, basahin natin guys. Ayan oh. Pati embassy dito sa Qatar, maka-BBM. Sabi dito, pati embassy dito sa Qatar, maka-BBM. Embassy, ibalitan nyo ang totoo. Hindi fake news o may nahuli noong March 27. Hindi 28. Pero hindi rally for Duterte tapos nakasuot ng sila Duterte na damit. Akala ng local dito, nagra-rally. Ayan ha, klaro yan ha. Galing po ito sa mga local dun ha. So, para maklaro lang po lahat, ang conclusion, hindi po sila nagra-rally, kundi nagsiswimming lang po sila mga kaibigan. Okay, klaro yan ha? Oh. Di ba? Kasi nga, mga kaibigan, mas maganda din klaruhin eh. Kasi katulad dito, galing po, ito po yung headline ngayon guys. Basahin natin oh. 17 OFW still in Qatar jail. Oh, March 30 yan. March 30 yan mga kaibigan. Kahapon lang yan. Yung mga 17 ng OFW daw mga kaibigan ay nakakulong pa rin ngayon dun sa Qatar. Di ba? So para maklaro lang po lahat guys, at sana naman maimbestigahan ito kasi pinakalat po ito no, pinakalat po ito ng mainstream media. Imbestigahan nila kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Di ba? Kasi sinisisi na naman nila guys, Duterte. Di ba nagsalita pa nga si Arnel? Di ba? Kilala niyo si Arnel, di ba mga kaibigan? Si Arnel Ignacio. Ano ba ang katungkulan ngayon ni Arnel Ignacio? Ano ba siya ngayon? Secretary ba siya ng ano? I-search nga natin. Wait lang i-search po natin si Arnel Ignacio guys. Arnel Ignacio, Secretary of, ano ba siya? Hindi ko memorize yung mga ano ni Bangag eh. Ayun! OWA pala siya, OWA. So si Arnel Ignacio po sa OWA, no? Secretary ng OWA. So nagsalita pa nga si Arnel Ignacio eh. Pinagsasabihan niya pa yung mga nahuli. Pero, Secretary ng OWA, Arnel Ignacio, Sir, paki-imbestiga po ng mabuti kung talagang totoo ba talagang nahuli sila dahil sa demonstration. Kasi iba naman po ang sinasabi ng mga taga-Qatar. Mismong mga taga dyan, no? Yung mga local talaga na siguro matagal na sila sa Qatar, dyan na nakatira yung iba. So dapat klaruhin kasi iba ang sinasabi ng mainstream, iba din ang sinasabi ng mga ibang mga bangag vlogger na nagpapatulong daw yung mga kababayan natin kay Bangag, sabi dito sa balita, sabi po sa source, hindi po sila nanghihingi ng tulong, never po sila nanghihingi ng tulong kay Bangag.
Di ba? Oh. Para klaro lang po, mga kaibigan, no? Kinaklaro lang po natin. Kasi nga, iba-iba eh. Ang gulo eh. Lalo na itong pahardo na to, mga kaibigan, no? Lalo na itong pahardo na to, guys. Speaking of misleading, speaking of fake news, ito po si Pahardo, guys. Tingnan natin. Pakinggan po natin to, mga kaibigan, no? Grabe itong ginawa nitong ano na to eh. Ano ba 'yan? PNP? Ano ba kayo PNP? Nakakahiya naman kayo. Ha? Wala ba kayong mga mata? Mga bulag ba kayo? Asa na ba yung pag-usapan na po natin to, guys, itong kay Pahardo. Ayan, no? Grabe naman tong si PNP secretary, si Brigadier General. Grabe ka naman, madam. Bakit ka naman ganyan, madam? Ayan, guys, basahin niyo, mga kaibigan. Ha? Basahin niyo po. O, tingnan lang, meron tayong dito eh. Wait lang, pakita ko sa inyo to. Mas maganda to eh. Wait lang pakita natin yung pinaka media card ng Saan na ba yun? Dito yun eh. Ayun Oh, ayan. Nasa likod mo pa nasa likod ayan, guys Speaking of fake news, speaking of misleading, mga bulag ba kayo? Guys, 60K daw, guys. Grabe naman sila. Grabe naman kayo. 200, more than 200 po ang participants. More than 200 po ang nakikipag-collaborate para sa pagdiriwang ng 80th birthday po ng ating former President Duterte. More than 200 po, mga kaibigan, pero sasabihin mo, 60K lang? Totoo ba to, guys? Baka siguro mali lang siya dito. Ha? Dapat ipatawag to sa TRICOM. Oy, paging TRICOM. Galaw-galaw naman, TRICOM. Isalin nyo naman ito. Bakit po sinasabi sa balita, 60K lang daw? Sus Maria Joseph naman, Ginoo. Ha? Wa mo gabaan? Ambot sa inyo. Ambot sa inyo. Ito nga, pakinggan po natin si Atty. Panelo, guys, kung paano niya ito, nilampaso si Pero attorney, meron po ditong katanungan dahil inilabas po ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nasa 60,000 lamang daw po ang lahat ng nakiisa sa pagbati po ng ating former president. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang 80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang illegal na pag-aresto sa kanya, illegal na pagdetini sa kanya, illegal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million ang gusto niya sabihin. Yes! 60 million! Palakpakan! Sabi ni partner, intindihan na lang natin, 19 plus 24 is 30K. Po, matalino po sila sa number. Yay! 60 million! Attorney Panelo, thank you very much po. Ang galing mo talaga, attorney. Galing talaga ni Attorney Panelo, 60 million. Sabi ko sa inyo, guys, di ba? Alam ko po na exaggerated lang po talaga itong si Attorney Panelo. Pero guys, common sense naman, sus Maria Joseph naman kayo, ha? Secretary ng secretary ba ito? Spokesperson pala to, no? Spokesperson pala to ng PNP. Kami po nananawagan sa spokesperson ng PNP, Madam. Hindi po 60K, Madam. Grabe ka naman, Madam. Ganun ba talaga yung mata mo? Ito magbigay nga tayo ng sample, guys. Sige. Magbigay tayo ng sample.
O, ito po ha, sample lang ito ha, sample lang po. O, ito ha, usapan ninyo. O, ayan o, anong lugar yan? Kidapawan pa lang yan o. O, itong pinapakita kong picture guys, Kidapawan pa lang yan. O, sino ba mga taga-Kidapawan dito? Tignan nyo naman yung picture na yan sa Kidapawan. Sino ba mga taga-Kidapawan dito mga kaibigan? Pakitaas ang kamay. O, tingnan nyo, gaano karaming tao. O, ito, mayroon pa tayong isang sample dito. Sample lang po ito ha, para hindi po tayo magtagal. Kasi ang daming picture eh. Kung ipapakita ko lahat ng picture, baka hindi pa tayo matapos, baka gabi pa tayo matatapos sa sobrang daming picture. Pero mag-sample lang po tayo. Ito naman po, Tagum City naman to. Ayan Tagum City naman yan. Tignan nyo gaano karami. Di ba? Kidapawan sa Tagum City, i-combine mo yan. Ilan yan? Di ba? Ilang tao yan, i-combine mo yung dalawa na yan. Sus, Mariosip naman kayo. Gamitin nyo naman yung common sense nyo. Ha? Wala ba kayong mga mata? Ito, Davao. Punta tayo sa Davao. Ipakita natin yung crowd sa Davao. Ayan Dito malulula kayo dito guys sa Davao. Yan Grabe sa Davao guys First time in history. Sa Davao pa lang mga kaibigan, wala na. Talo na kayo dito. Tapos sabihin mo, 60K lang? Sus, Mariosip. Diyos Ginoo. Diyos Ginoo ko. Mahiya naman kayo. Ayan, 60 billion po. Ayan, mga kababayan, napakalinaw. Dahil sa Davao pa lang, crowd pa lang, attorney, ay parang di na mahulugang karayom. Sa sobrang dami. Isipin mo, yan dami yan, 50,000. Nakikita ko sa screen. Tingnan niyo sa screen. So, yan, napakalinaw. So, hindi maipagkakaila ng ating mga kababayan na lumalabas sa ating mga video, sa ating social media. Yan po ang patotoo po na ang mga Pilipino po ay nagsama-sama at hindi daw po 60,000, 60 milyon po ang nakiisa sa pagdiriwang po ng ating former president. Yan po ang nabanggit po ni Attorney Salpalelo. Yan. At alam mo, Frank, yes, hindi lang sa Davao, alam nyo, marami yung nagpadala sa akin ng video sa iba't ibang lugar. Sa LA, sa Ireland, sa Dubai. In fact, galing ko ako sa Ormoc City. May malaking rally din doon. Yung grupo nila, Mayor Gomez at Mayor, Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Doon tayo nag-celebrate, doon tayo nanyaya magsalita. At ubod ng dami. Maniwala kayo. Ipi-play namin bukas kasi ang dami. Hindi natin malaman kung anong uunahin natin. Correct. Sa dami. Yan ang nangyari sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, sa Paco Arena. Ang dami rin doon. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Baguio. Wala. Kaya yun ang sinasabing 60,000. Nagkamali lang ho talaga siya. Ang ibig niya talaga sabihin, 60 million Filipinos all over the world yan. Yes. All over the world. Correct. Kasi attorney, every city pa lang halos maraming syudad ang talaga naman nag-conduct sila ng kanilang mga rallies. At every syudad is libo-libo. 2,000 mahigit. Ilang city ang mayroon sa Pilipinas? Yes. Idadagdag mo pa sa iba't ibang bansa. Kaya nabanatan sila ni Bubi Tiglao sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline, ibang headline nila. At para-pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan nyo. Pero inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Sabi ko nga doon sa rally sa Ormoc, never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala. Tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, ano pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala.
O kahit na birthday ng ating Pangulo, meron bang ganun? Wala. Yung si Duterte, bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legasiyang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Correct. Bagong bayani talaga, guys, mga kaibigan, si former President Duterte, bagong bayani talaga. Di ba? Pwede talaga na siyang no? Pwede talaga siyang i-declare na bayani. Kasi grabe po, mga kaibigan, overwhelming po talaga ang pag-accept ng mga tao sa kanyang birthday. Sobrang dami po, mga kaibigan. Kaya yung nagsasabi na konti lang daw, ha? O nga, Beta Galban, sabi ni Beta Galban, Sir Fudi, nasa news dito, international news. Buti pa dyan, Beta Galban. Buti pa dyan, binabalita sa Amerika. Dito sa Pilipinas, ayaw nilang ibalita, guys. Iba-iba daw ang binabalita nila, sabi ni Attorney Panelo. May nabasa siya sa column ni Bobby Tiglao. Ang sinabi ni Bobby Tiglao, bakit daw itong mga mainstream media hindi man lang nila binabalita kung gaano po karaming nag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong nung March 28. Bakit hindi po nila binabalita, mga kaibigan? Buti pa, sabi ni Beta Galban, buti pa sa ibang bansa. Nakakahiya. Nakakahiya po tayo, mga kaibigan. Buti pa sa international community o kaya sa mga foreign media. Binabalita po nila itong napaka-breaking record na pangyayari sa birthday po ng isang former president. First time po itong nangyari sa buong mundo. Sa buong mundo po, ha? Buong mundo, kasi wala namang ganito sa buong mundo eh. Wala namang nangyaring ganito eh. Kahit ka sa Pilipinas, hindi po nangyayari to. First time po itong nangyari, mga kaibigan. Kung dinumog po ng mga tao, talagang dagsa. So sana naman, ayusin nyo naman yung mga balita ninyo. Huwag kayo puro tapos sasabihin nyo naman, DDS, fake news. Mga lus-lus ninyo. Attorney, at nakikita nga natin, patuloy po nating ipiniplay ang hindi mapasinungalingang video footages ng pakikisa ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. At dito po, attorney, makikita rin po natin ang nangyaring candlelighting. At hindi lang po yan, attorney, dahil sa kabila po ng ulan at kung ano-ano pa man ang kanilang sinapit, ay hindi po sila umalis. Ito yung nagpapakita, yan. Kahit nabasa po sila sa ulan, kahit malamig, ay talaga naman po sila yung nag-sacrifice. Saan lugar yung umuulan na yan? Yan, Pagadian. Pagadian pala yan sa... congratulations, Mayor Sammy Uy. Ang galing mo. Tama yung pangako mo sa akin, ha? Magaling. Pati si Consihal Allen, kahit na kalaban sa politika, sumama dyan. Magkakalaban sila, ha? You know, sinasabi ko, na whether you're pro-Duterte or anti-Duterte, you have to unite as one Filipino nation. Kasi, yung sovereignty na ang nakataya dito, isinusuko eh. Kaya, pati tayo isinusuko, hindi lamang si Pangulong Duterte sinusuko ito, ang buong sovereignty natin. Kaya taon nyo, dyan sa Pagadian, magkakalaban niya sa politika, pero nagsama-sama sila. Napag-unite talaga, attorney. Ibang level talaga ang ginagawa ng ating former president sa mamamayang Pilipino. At yes! Palakpakan, mga kaibigan, 60 million. Yan po ang estimated ni Attorney Panelo, 60 million. Hindi pala kayo marunong eh. Mga bubit, mga BO pala kayo sa mathematics eh. Ha? Mga BO pala kayo sa mathematics eh. Buti pa si Panelo, ang linaw ng mata. 60 million. Opo, Aurora Quezon. Michael Agsulio, hello po. Ayan, the best hero in the Philippines. Sabi ni Michael Casundo pala. Akala ko Michael Agsulio. Andito rin si Michael Agsulio kanina eh. Victoria Galvez, ayan si James Riley. Elizabeth Pagsikan. Si Jenny Jarumay, hello po. Bayad si Pahardo. Bangag yan eh. Bangag. Catfit, hello po. Ayan. Ay, Laling Garcia, dyan ka ba? Ayan, sila Adel Bautista, mga suki natin, pasok.
Marami tayong suki dito eh. Ha? Sila Chrissy Brooks, mga suki, ayan. Emmy Moralde, hanap ang eyeglass ni Pardo. Oy, ang imong antipara, hanap. Sa Cebu, antipara man nasa mua, Cebu, antipara. Good PM po dinet, Sunday Escolano. Ayan, Adela abutan natin. Eugenio June. Oo, kulang yata to sa kulang yata to sa vitamins eh. Hindi alam yung 60K eh. Si Mr. Chef present. Ayan, konnichiwa. Janet Elan. Good afternoon, Sir Foodinet. Good afternoon sa iyo dyan. Ayan, oh. Mga suki na. Dito na mga suki. Esther Bongalos. Buong mundo nag-celebrate. Yes, buong mundo po nag-celebrate. Andy Ormilia. Huwag kang po nga pumalakpak. Bulaan daw ang seminarya. Pambihira naman talaga. Ang seminarya pa ang bulaan. Ilus-los ni mo eh. Ayan. So tuloy-tuloy po tayo guys. Ito po, meron po tayong ipapakita sa inyo guys. Ito, pakinggan niyo po ito. Kung paano po sinampal itong kung paano po sinampal ni Mayor Magalong itong si Butangera. Ha? Oy, Butangera. Panoorin po natin guys, itong si Mayor Magalong. Well, alam mo naman na dapat natin intindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Nandyan din sa social media ang mga ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines pero ito'y na-distribute. At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Sana po makinig po kayo ha. Yusek, sana po makinig kay Mayor Magalong para po maintindihan nyo kung ano po ang pasabog ni Mayor Magalong kasi mukhang hindi po nyo naintindihan no? Hello Arma Journalists. Ayan. Mga suki, mukhang hindi po naintindihan ni Yusek yung AKAP ha? Kaya po pinapaliwanag po ni Mayor Magalong guys, itong nangyayari po sa korupsyon. Aurora Quezon, Foodie, boycott daw ang Goldilocks. Hindi na ako bibili dito sa Red Ribbon na lang. Meron pa palang Goldilocks ngayon. Akala ko wala ng Goldilocks eh. Akala ko sarado na yung Goldilocks. Bukas pa pala yung Goldilocks. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, bumabaha ng pera, sabi ni Mayor Magalong. Bumabaha ng pera, mga kaibigan, sa mga mayor daw. Hindi. Tapos itong si Yusek, parang wala lang na parang wala lang sa kanya. Dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman yan ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approve na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day kong nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-una, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda.
Hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan, nandiyan kayo lagi. Ano? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ano? Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos, Grabe. Grabe mga pasabog ni Mayor Magalong, guys, ng Baguio City. Talagang nakakalula po. 'Di ba? Tapos i-deny pa nila, tapos itong si Yusek, hinahamon niya pa si Mayor Magalong. Hinahamon niya pa si Mayor Magalong, mga kaibigan. Alam naman nilang ang daming korap, hinahamon niya pa si Mayor Magalong. Grabe talaga, grabe ang kurakot. Grabe talaga, guys. Matindi po itong pasabog ni Mayor Magalong. Kaya po, 'di ba, nakatanggap siya ng mga threat sa buhay niya? Kasi grabe ang kanyang pasabog eh. 'Di ba? Ginamit po nila ang AKAP, mga kaibigan. Ginamit po nila. sa nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor, aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin, another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga mambabatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Yan po yung mga ebidensya. Kasi naghahanap sila ng ebidensya. Itong si Butangera, naghahanap ng ebidensya eh. Sabi niya, magbigay ka ng ebidensya, Mayor Magalong. O, anong sinabi ni Mayor Magalong? Ang ebidensya, andyan na sa harap ninyo. Ayaw nyo lang tignan. Di ba? Kung gusto nyo ng ebidensya, nasa harap ng ninyo mismo. Di ba? Ano pa bang gusto nyo ebidensya ay nasa harap nyo na nga? Yung speaker na yan, bigay ng ayuda. 70-70, 777, 30-30-30. Nasa harap nyo. Ang sabi pa ni Mayor Magalong, sila na nga ang contractor, sila pa ang supplier. Kompleto. Baka engineer sa kanila din. Kaya po si Mayor Magalong, mga kaibigan, ang tinatanong niya, 'di ba? Nagtatanong po siya, guys, dito sa kay Yusek. 'Di ba? Bakit naghahanap ka pa ng ebidensya? Nasa harap niyo na nga. Tignan niyo na lang sa harap ninyo. Huwag na kayong lumayo. Di ba? Sa AKAP pa lang, alam na kaagad ng tao eh. Wala na po silang lusot dyan. Di ba? Sabi dito, lus mo, oo, tanggalan mo ng S. Lus mo, tanggalan mo ng S. Di ba?
Kumbaga mga kaibigan, ang hilig kasi nila mag-deny eh. Dinideny pa kasi nila eh. Kahit huling-huli na sila, kahit